Hi everyone! So it's another day again. Yung ano natin, yung video natin ngayon, kukunin natin sa DWIC, yung program ni Atty. Topacio na Yes Yes Show. And then yung isang video clip din natin, hiramin natin sa mga banateros sa SMNI. Interview nila si Doc Lorraine. Eto, I know nag-upload na ako regarding dun sa naging comment ni Atty. Stalpanelo sa naging hearing sa Tuwadcom, or sinasabi nga nila latest na pangalan nila is Duwagcom, pero syempre natuloy na nga yung kanilang hearing. So anyway, marami talaga tayong mga abogado, mga doktor na nagbigay ng comment after the hearing, kasi mantakin mo 14 hours yun ang tinagal ng hearing nila. So, syempre, ang ating mga batikhang mga abogado, mga doktor, kagaya ni Doc Lorraine, at iba pang mga personalidad, ay nagbigay sila ng mga magagandang komento kung anong naging obserbasyon nila sa nangyaring hearing. So, eto, umpisa natin kay Atty. Topacio muna. Juby de Guzman. Oo. Alam niyo kahapon, ano? Yeah. Oo, doon sa Quadcom meeting. Maganda. Grabe yung Quadcom kahapon. Masaya. Oo, Alam mo, masaya. pinaglaruan lang sila ni Pangulong Duterte. Natatawa ako eh. Talagang pinakita nila na sila ay walang alam. Ganun na. Hindi, natatawa ako. Bakit nila iniimbita? Narinig nyo yun, guys. Totoo yung sabi ni Atty. Topacio. Pinapakita lang talaga nila na wala talaga silang alam. Kasi 'di ba, may mga portion kasi ako, hindi ko man napanood yung buong video, pero or yung buong hearing, pero nakita ko nga yung mga ibang clips na talagang makikita mo na talagang paulit-ulit yung tanong, tas mga katanghang tanong lang, alam mo yun. But anyway, continue natin. Imbestigahan si Pangulong Duterte. Kung may kasalanan siya sa krimen o hindi. Kaya Yun. tinatawanan lang sila eh. Di ba, sinabi na ng hukuman, paulit-ulit na, at hindi yata pumapasok sa kukote nitong mga nasa Quadcom kasi mahihina ang kukote. O hindi ko malaman kung mahina ang kukote o talagang o hindi lang clueless lang sila. O talagang ang pakay lang nila ay busitin si Duterte. Hindi, ang masama nun pag na-high blood yun, baka biglang bumitaw. Yun yung nakakatakot eh. Ay, di naman siguro sila na-high blood eh. Hindi kasi, sinabi na ng Korte Suprema, ang legislative hearing ay hindi hukuman. Hindi ito NBI na iniimbestigahan ng krimen, hindi ito pulis, hindi ito piskalya. Kukuha ka lang ng impormasyon para ikaw ay baka gawa ng batas. Yung EJK, ano pa bang kinukuha nilang batas? Di ba gumawa na sila? Opo. Di ba, yung kabobohang EJK ni Dan Fernandez, Yan na naman, inasar na naman niya si Dan Fernandez. Nakakatawa talaga tong si Atty. Topacio eh. Lagi niyang inaasar si Dan Fernandez. Hindi nga siya maalala ko kahapon nung pinapanood ko siya. Merong naging statement niyan si Atras Abante na parang may pinaringgan pa siya, di ba, na parang pinupuna daw yung English. Ipinaliwanag na nga natin Panelo yun. Hindi naman siya yung pinapansin. At saka si Dan Fernandez naman yung laging kinukot niya ng tao, di ba? Kasi ang pinapansin kay Abante, yung mga mamahalin niyang mga relos, mga kotse, ganyan. Tsaka yung mga pictures niya, di ba, na nakalabas ang dila. Pero yung kay Dan Fernandez, yun yung sa pag nagsasalita siya, trying hard mag-English, sabay wrong grammar pa. Tapos yung F tsaka P, paano siya gamitin. But anyway, tuloy. ni Akop, di ba? Ni sino pa ba? Ni Barbers. Sir, Nitong si... huwag kang magbanggit ng pangalan. Alin? Kanila naman talaga yung batas eh. Di ba kiniklaim nila? Ba't ko babanggitin? Di ba nakakiti pa sila dala-dala nila yung batas? Bakit hindi ko babanggitin yung pangalan nila? Proud sila no sa batas nila eh. Hindi nila alam nakakatawa yung batas. Di ba? Tagilid nga po eh. Hindi, di ba diniscuss na natin? Opo. Ang pinagbabawal nila ay EJK. Bawal na naman talaga ang EJK eh. Extrajudicial killing, lahat po ng pagpatay na hindi pinag-uutos ng hukuman, extrajudicial killing. But wala bang batas na nagbabawal sa pagpatay? Meron! Revised Penal Code. Okay. Wala bang batas na nagsasabi na kapag public official ay
ang gumawa ay maximum penalty, aggravation yan pag public official. Pag wala bang batas na nagsasabing pag may reward system ay yan ay meron na revised penal code. Aggravated ang homicide to murder kung by in consideration of a price, reward, or promise, yung reward system. So, inutil po. After 11th na yata yung kahapon, ano? Opo. Pang-11. After so many hearings, yun lang ang nagawa nyo? Yung EJK bill na kabobohan? Ay, sayang ang pera namin sa inyo. Sayang ang perang ginastos nyo, panay Jollibee. Yung nakakain nyo sa amin, sayang yung Jollibee nyo. Kasi wala po kayo nagagawang batas. Kahapon, kala nyo, ginigrill nyo si Pangulong Duterte. Yun bang mga kinukuha nyong impormasyon kay Pangulong Duterte kailangan para gawawa kayo ng batas? Hindi na. Bakit? Nasagot na yun. Nakuha nyo na kay Garma, yung sinasabi niya reward system. Nakuha nyo na yung kinukuha nyo kay Grijaldo na ayaw naman bigay ni Grijaldo. Tingin ko, madedemanda kayo dyan. Parang tingin ko lang sa aking bolang kristal. Alam nyo, ang aking... Nakakatawa talaga si Atty. Topacio. Yan yung sabi. Totoo din naman yung mga sinasabi niya, 'di ba, na di ba, may pa-joke pa siya na may bolang kristal siya. Tsaka tama naman, ano pang batas ang iaano nila diyan? Gagawin nila o idadagdag nila, 'di ba? Andyan na nga yan yung mga batas na yan. Kasi nga, bida-bida sila lagi. Gusto nilang, makilala kasi nga karamihan nga dyan, hindi naman talaga kilala ng tao nang dahil lang dyan sa mga walang kabuluhang hearing na yan against the Duterte. Kaya sila nakikilala, diba? Kaya sila kumakalat sa social media. Yung bolang kristal ay dalawa. Naku po. Dalawang Bolang kristal. Pagka gusto kong malaman kung ano mangyayari sa yung hinaharap, tumutungo ako. Tinatanong ko tinitignan ko yung aking bolang kristal na dalawa. Kinakalog-kalog ko. Diba, Indian pa na. Pero kakalog-kalog. thankful kami sa inyo kasi mas nauunawaan namin ang paliwanag mo actually. Diba guys, napaka-witty talaga niya. Alam na alam kung ano yung ibig niyang sabihin sa mga joke niya. But anyway, mga matatalinong tao lang din kagaya ni Atty. Topacio nakakagets na mga joke niya. Kasi karamihan talaga yung lalo yung mga makakaliwa, yung mga dilawan na yan. So, mga mga pagka nagbigay sila ng opinion nila, literal talaga. Hindi man lang nila tinitignan or dinadissect yung deeper meaning ng mga sinasabi ni Atty. Topacio, kagaya na Atty. Topacio, tsaka mga iba pang mga matatalinong mga abogado, tsaka mga ibang mga personalidad, lalo na si Pangulong Duterte, hindi nila nagigets yung mga joke niya, diba? So, yun. Ako gusto kong mabalik yung death penalty. Halimbawa, ngayon, paano nila gagawaan ng batasyon? Ewan ko, kung dinidiscuss nila, kahapon nga natatawa ko. Tinatanong niya, answer daw, yes or no. Hindi mo pwedeng gawin yun. Legislative investigation. Sabihin, aware si Duterte ng gano'n. Siyempre, piskal yun Galing. Abogado yun Yung si Brosas ata, na siya, pabida, tapos nagtanong, tapos ang gusto niyang sagot is yes or no. So, anong napala niya? Di sa pool siya kay Pangulong Duterte, nasa plak siya, di ba? Para siyang sinampal ng 1 million kaliwat kanan. So, tinanong niya, di ganun ang balik ni Pangulong Duterte. Syunga-syunga kasi, may matanong lang, di ba? Alam naman natin na, gusto lang niyang, makilala, or gusto lang yung sigurong, syempre yung word na nga napabida, at saka syempre alam naman natin kasi di ba na may script sila, tanga, tinanong pa niya yun, di yun ang sagot sa kanya ni Pangulong Duterte. At pansinin nyo mga kababayan, pagka mga ang nagtatanong ay mga makabayan block, na yung mga makakaliwa na yan, di ba sinasablock yan ni Pangulong Duterte, kasi nga wala sa wisyo yung mga tanong nila. Pero tignan nyo, yung iba naman na mga nagtatanong, hindi naman niya binabastos. Hindi naman pabastos yun. Hindi naman niya nire-real talk or hindi naman niya kino-correct, di ba? Siguro kung meron man konting pag puna sa mga error nila, pero hindi kagaya nung ginagawa niya sa Makabayan Black kasi alam nga niya yung agenda ng mga yan kasi, di ba? Sabi nga ni VP Sara nga, di ba? Na yung mga yan talaga politically motivated lang yung mga ginagawa ng mga yan.
Bakit ba pinofocus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon. Abuso yon. Kaya nga sinasabi, kung gagawin yung parang investigasyon, may tatayo ako rito. Di ba sabi ni, ni Pangulong Duterte? Bago sasabihin pa, you answer yes or no. Hindi pwedeng i-answer ng yes or no. Sabi nga, alam nyo, ito na lumabas kahapon ang double standard ng Quadcom, ang double standard nila sa witnesses. Alam nyo, pwede naman palang tratuhin ang witness na nagpapaliwanag, bag nangangatuwiran, hindi kinokontempt, pwede naman. Bakit kay Pangulong Duterte ayos naman ang trato nyo? Ba't sa iba? Dahil kaya nyo, dahil hindi dating Pangulo. Dahil naalangan kayo. Okay, sasabihin nila, hindi, kasi dating Pangulo yan, entitled to courtesies. Pero, may equal protection clause po tayo sa konstitusyon. Every person similarly situated should be similarly treated. Anong similar situation ni Pangulong Duterte sa ibang mga witnesses? They are all resource persons. Okay. Yeah. So aside from the equal protection clause, meron po specific na nakalagay sa konstitusyon, dapat tinatrato with respect at dignity ang resource person in a legislative hearing. Eto, dating Pangulo, di nyo masigawan. Pwera lang si Paduano. Ako natatawa nga hindi, wag daw, dapat daw kalmado. Bakit yung si Paduano? High blood. High blood lagi. Palagay ko to nung pinanganak to, sumisigaw na buo niya sumisigaw. Palagay ko hanggang mamatay ito, sumisigaw to Pinaglihi sa sama ng loob ito Yung may mga sinasabi noon, pinaglihi sa sama ng loob. Ayun. Ito naman si Abante, irrelevant naman, legislative inquiry, magko-quote ka ng Pariseyo. Pariseyo, Ito, di ba pinakita, may Escalade na bulletproof, may AMG, meron yung mamahaling yung, hindi ko alam yun Yung motorsiklong 3 gulong na mamahalin, 1.8 million yata yun. Apo. Meron din si Digong noon saka si Pastor Kibuloy. Meron siyang RAV4, di ba? May mga pinapakita siyang niyayabang niya, di ba? Sinasabi niya yung Pariseo, yung let he who is without sin cast the first stone. Ba't wala bang kasalanan si Pastor Abante? Ito ang biblical quote ko para kay Pastor Abante na Bishop sa daw Mateo. siya. Bishop, oo. Bishop Abante. Di Bishop. Oo. Baka bullship. Hindi po. Nakakatawa yung reaction ni Attorney Topacio doon sa Bishop. Baka buwisit. hindi siya Bishop, di ba? Buwisit Abante, di ba? Bishop naman. Bullship. Ship. Ang sabi ko, bullshit Anyway, ito ang biblical quotation ko na sa isang bishop na naka-Escalade at naka-Mercedes na AMG pa Okay, sabi sa Mateo mas mahirap mas madali pang lumusot ang isang camel sa mata ng karayom. Nasa butas ng karayom kesa ang mayaman ay pumunta sa kaharian ng Diyos. Sino bang mayaman? Di ba mayaman ka, Pastor Abante? Bishop pala, Bishop. Sige, Bishop na nga. Baka kaibigan si Stephen Bishop. Yung Ibig sabihin pala, attorney, bago sila nagkaroon ng Quadcom, bago sila nagkaroon ng mga investigasyon na ganyan, so supposedly alam nila dapat yung mga sinasabi nila, batas nila. Eto naman si Luistro, nakita pa kami kaninang umaga sa show. By chance. Alam mo, etong si Luistro, kung ikaw ay bobo, akala mo matalino. Pero kung ikaw ay matalino, alam mong siya ay bobo. Kino mo, sinasabi niya, inaano niya ng yung elements daw ng extrajudicial confession, iniisa-isa niya. Extrajudicial confession yan kasi voluntary, yung pag-amin daw ni Pangulong Duterte na siya ay voluntary. Alam niya ang consequences. He is of sound mind. May nakalimutan siya Ang extrajudicial confession po,
Congressman Luistro ay ginagawa during custodial investigation. Hindi po custodial investigation yan. Yan ay legislative hearing. Ayun. Oh, ano sinasabi mo? Besides, tignan nyo yung pinagsasabi nyong nangumpisal si Pangulong Duterte. Sino bang sinabi niyang pinatay tao ba? Wala po. Oh, wala pala eh. Ayan. Parang libel yan. Pag hindi ma-identify kung sino yung tinutukoy mo, ay hindi libel. Oo, dapat may identity. Pinatay ko si ganito. Halimbawa, pinatay ko si Congressman Paduano. Sinabi ko, halimbawa, patay kay Congressman Paduano. Wag naman sana, ha? Kasi malapit-lapit na rin eh. Na siya ay matapos yung kanyang termino. Kasi last term na niya ngayon. Nakakatawa talaga tong si Atty. Topacio kahit kailan. Talaga yung mga pasingit niya ng mga joke. Talagang may mga laman talaga. Attorney. Di ba, malapit na matapang ka. Diretsuhin mo. Siyempre, humihinga naman ako. Oh, Okay, di ba? okay, Malapit okay. na matapos yung kanyang term of office. Si Paduano. At saka isang araw yan eh, puputok yung ugat niya sa ulo eh. Tsaka si Nakakahihiyaw niyan eh. po, si PRRD, lehitimong joker. Oo. Pag sinabi niya, patay ko, tapos binitin niya, it's either tao o hayop yun. Oo. Diba? Parang di ba minsan sinasabi ko, di ba? Yang si Congressman Luistro, napakapangit ng ginagawa niya sa mga resource persons. So, minsan, siyempre hihinga ka eh. Oo. Sige. Pero alam mo, isang napagtanto ko dun sa, dito sa Quadcom hearing kahapon, di ba nandun si dating Senator De Lima? Opo. Magkamukha talaga sila ni Congressman Luistro. So, Ganon. oh, hindi naman masama yun. Di ba maganda naman yun? Senator De Lima. Di ba? Tama. Maganda. Ang dami nga nagkakagusto sa kanya. Di ba? Si Dayan. O, yung Manuel. O, hindi ba naman maganda yun eh? Magkakagusto ba naman? Yung mga macho yun eh. Ha? Mga macho papa yun eh. Pero nanonood ngayon si Congressman Luistro kasi sabi niya binabantayan daw niya yung programa mo. Kaya nga sinasabi ko eh. Oo. Para naman, hindi naman sayang yung pagbabantay niya. Naririnig niya yung pangalan niya, di ba? Parang si Dan Fernandez. Oh, diba? yeah. Merong bagong word pala gumagawa nga ako unti-unti ng Dan Fernandez Dictionary. Ala. Parang yung subordination by perjury, di ba? O meron siyang bago, different. Sa Dan Fernandez Dictionary, different. Noun. Ang ibig sabihin sa Tagalog doon, iba na. Bago na. Iba na, oo. Nakakatawa talaga siya kung paano mang-asar kay Dan Fernandez. Kakaloka. Anyway, alam nyo, Joke yun joke yun. pinaglaruan lang kayo ha, pinaglaruan lang kayo. Natatawa ako doon sa kay yung sinasabi niya. Sabi niya, kino-confirm niyo ba na okay sa inyo pumunta yung ICC rito para imbestigahan kayo? Sabi niya, sipain ko sila. O, kino-confirm ba niyo ba yung sinabi ninyo kay Congressman Manuel na pag binigyan ko ng pamasahe, pupunta kayo sa ICC para magpa-imbestiga? Sipain ko rin sila. Punta ako doon, sipain ko rin sila. Ay, nako. Yun lang yung response niya. Bago si Manuel naman, sinasabi, anong pinagamitan sa confidential funds? Confidential nga eh! Which part of confidential do you not understand? Oh my God. Yung confi o yung dential? Pag nagre-refer ka sa dictionary, sir, alam nila yun. If not, talagang di nila alam. Paano kaya yun, no? Ewan ko. But anyway, baka pwede, si Vic, pwede bang magmagandang loob ka na, na kunin yung dyaryo? May maganda akong nakita rito eh. Sa dyaryo. Na trivia lang, medyo malihis naman tayo sa politika sapagkat alam nyo, pinakita na naman ng Quadcom yung kanyang ignorance kung anong tunay na function ng legislative inquiry. Ang dami nyo ng informasyon. Yung sinabi ni Pangulong Duterte, okay, pagpalagay mo na, di ba? Naniniwala naman kayo kahit kanino eh. Salamat po. Di ba si Garma, naniniwala kayo na may reward system. Bakit tinatanong nyo pa kay Pangulong Duterte? Yung mga sinasabi nyong pinatay niya, etc. Di ba sinabi na niya yun sa Senado under oath, under the same circumstances. Ba't uulitin nyo pa? Ang gusto niyo lang gisahin siya. Ang nangyari, kayo ang ginagisa. Oo. Hindi naman kayo
nasabi na rin yung yung si Congressman Manuel. Palagi ko interesado siya. Alam mo kasi passionista siya rito. Ayan, oh. May nakita pala, nandito siya sa ulat sa Filipino Mirror, yan. Or sasabihin ni Dan Fernandez, tama. Pag sinabi ni Dan Fernandez, Filipino Mirror, tama rin, kasi Filipino tayo Pero ito, Filipino Mirror. Diba? Okay. Yan, oh, sabi niya, lumang sapatos, nakita 5,500 years old na kwerong sapatos. Leather. Alam mo kung saan nakita, sa Areni Cave, sa Vayots, sa Armenia. Baka interesado si Congressman Manuel dito kasi hindi, passionista yun. Di ba maganda magdamit yun? Mahilig sa sapatos yun. Etong lumang sapatos na nakita sa Vayots, sa Armenia, magandang, balita to para sa kanya palagi. Bayot ski? Oo, baka gusto niyo pumunta sa Bayot, sa Armenia, para tingnan ito. Loko-loko talaga itong si Atty. Topacio. Ano daw, Bayot. Siyempre, alam nga natin na di ba? Shock lang nga itong si Raul Manuel. So, ang lakas talaga mga asar nitong si Atty. Topacio. Kaya, natutuwa talaga ako dito. Gusto ko siyang pinapanood. Tsaka pag nagbibigay ng comment, alam mo na matalino talaga yung mga pagbibigay niya ng comment. Tsaka yung mga joke niya na inahalo niya talaga. Alam mo talaga na na may mga deeper meaning talaga siya. Okay. Pero alam mo sir, yung luma na mahal, maganda yan. Mas mahal yan. Oo naman. Lalong mahal. Antique ang tawag niyan, di ba? Kaya kasi Dilima, mahal siya ni Jonel. Kasi luma siya na mahal. Talaga. Sabi mo, huwag niya. Okay. Tama na. Titigil na ako kasi napanood naman nila. Opo. Oo, sila na maghusga dyan. Sige na. Sige na. Oo. Different na naman. Different top. Sabi nga ni Dan Fernandez, different topic naman. Allah. So, yun guys, yung naging comment din ni Atty. Topacio na may halong mga joke sa naging hearing sa Quadcom, which is tama naman yung mga sinabi niya, gaya ng mga sinabi ng iba pang mga nagbigay ng comment na wala naman silang nagawang batas pa dyan na or kung ano man ang pwede pa nilang i-propose na batas. Kasi alam naman natin na na lang yan, di ba? Pabida-bida na lang sila, at saka di ba sinabi kasi nila na ang dami-dami daw views pag nagkakaroon ng hearing. So, alam natin na yun lang talaga yung after nila dyan. Pero, nagpapasikat lang. Pero, alam natin na wala namang kabuluhan. Tayong mga Pilipino ay bukas na talaga ang isip natin. At alam natin lahat ng mga pinagagagawa ng mga buhaya dyan sa Kongreso, dyan sa mga ginagawa nilang pag-hearing na yan. I hope nagustuhan nyo yung first part ng ating video. So, move na tayo dun sa next kay Banat Bay. Wala si Banat Bay pala ngayon. Si Coach Oli, si Jay, si Boss Dada, at guest nila dito si Doc Lorraine Badoy. So, hindi ko siya i-interrupt guys. Dire-diretso ko lang siyang ipi-play. Talaga silang masabi at wala na silang matanong. Kasi, sino ba namang maniniwala na papakinggan nila si BP Sara? Hindi nga nila pinakikinggan si BP Sara, di ba? So, palusot na lang nila yon. Nagkataon, nagsabi si BP Sara, ginamit nila yung chance na yon para, alam mo naman to mahilig magpalusot, di ba? Yung excuses na, nung una nga, binago na nila Binago na nila na ayaw na nilang ituloy yung hearing dahil natakot sila kay PRRD. Nung nagalit ang social media, nagbago sila ng isip. O ayan, nakita ninyo, si PRRD. Ayaw nang tumigil. Ayaw nang umalis. Alam mo, may makwento lang ako maiksiyan bago ko may pasa kay Jay. Alam mo, yung gabi na yon, yung oras kagabi, na ayaw umuwi ni PRRD, prime time niya yun Naalala ko nung nag-meet tayo nila PRRD tsaka ni Pastor Kibuloy, nando doon, grabe. Anong oras na nagkukwentuhan pa yung dalawa, ang lakas ng energy. Ako nakakatulog na. Kaya nag-excuse muna ako, sabi ko tulog muna ako sa van. Kasi nakakaya na,
So talagang pag inabot ka ng madaling araw kay PRRD o madaling araw, patay ka dyan. Tapos na. Hindi ka talaga niyan titigilan. So sino na ubusan? Again, nagmukha na naman silang katawa-tawa sa publiko. Jay. Ako naman, siyempre kahapon, iniinda ko ang aking operasyon. So habang iniinda ko yung opera ko, ito pinapanood ko, nakatagilid lang ako, hindi ako makagalaw kasi masakit ko eh. So yan, pinapanood ko si PRRD habang binubutata niya at sinusupal pa lahat ng mga buhaya doon. Pero may isa na nagmarka sa akin doon. Yung kaisa-isang congressman na tinayuan niya yung prinsipyo niya. Si Congressman Cardema. No? Cardema. No? Yung babae. Yung asawa. Actually, yung asawa nun, Jay, matapang din katulad niya. Parehas lang sila. Nagpalit lang sila ng posisyon. Yung asawa niya si Mr. Cardema. Mr. Cardema. Magka-apelyado kasi mag-asawa eh. Tapos, ay tapos ka na ba, Jay? Hindi pa. Tapos mo na muna. Nga, no, isa sa mga nag-ano sa akin yun, isa sa mga nagmaano talaga na, tingnan nyo kahit anong gawin ng mga anti-Duterte na talagang pupugin or walang nyaay nitong mga Duterte, ay may isa at may isa pa rin na tatayo sa kanilang prinsipyo. Kasi kung matatandaan natin, nung una, si Marcolete, di ba? Kung matatandaan nyo doon kay BP Sara. Ngayon naman kay PRRD, yang si Cardema. At ayun nga, bigla daw napabalik itong child abuser convicted na si Franz Castro dahil narinig niya daw yun. At di umano, ilang beses niya na raw narinig yun. At biglang umalma rin sila Is Barber na wala nga daw bastusan. Nagsalita sila Is Barber doon na, wala namang bastusan. Totoo naman, alam niyo wala namang wala namang pangit doon sa sinabi ni Congressman Cardema na at walang pang babastos doon. Ewan ko lang ba't sobrang nasaktan yung etong mga ibang mga congressman. Na-real talk eh. So, na-real talk at saka nagulat sila eh. No, biruin mo sa dinami-dami nila may isa pa lang may isa pustahan tayo, biglang mawawala na to sa komite. Tatanggalin nga. Tatanggalin na yan. Siyempre, kagaya nung ginawa kay Marcoleta, ganyan na ganyan din ang gagawin niyan. Hindi na yan pagsasalitain. Dahil nasira, siguro yan wala naman yan sa script eh. Siyempre, nagugulat sila, wala sa script yun bakit ganun ang nangyari doon? Hindi dapat ganyan ang sinasabi niya na. Oo. Parang mali. Parang yan. Boss Dada, ikaw naman. Bukod sa naka-orange Ayun, na ako, ngayon. sabi nga nila, dapat talaga tapusin na itong Quadcom hearing na to patungkol dyan sa war on drugs. Kasi lalong-lalo na itong mga yung mga bintang nito ni Trillanes na 2016 pa. Bago pa man manalo si PRD, issue niya na to, itong mga accounts di umano ni PRD na kesyo may mga nakaw na yaman, kesyo may mga pumapasok na drug money. Matagal niya nang ginagatasan itong mga istorya na to na hanggang ngayon hindi pa rin siya humihinto, wala namang pumipick up. Ito lang naman ang pumipick up itong mga taga-Quadcom dahil alam naman natin na ito ay political. Itong hearing na ito ay politika lang talaga. So nagsasayang tayo ng pera ng taong bayan, nagsasayang tayo ng resources na sinabi na nga ng Presidente Bongbong Marcos na wala na daw tayong pondo para sa mga susunod na mga bagyo. Tapos tuloy-tuloy na itong hearing na to na wala namang kakwenta-kwenta, puro recycled. Nadinig na po ito sa Senado noong senador pa yan si Trillanes at si De Lima. Na hanggang ngayon yan pa din. At katulad nga na sinasabi dun sa Senate inquiry, ni isang kaso wala silang na-file. 3 years na si PRD na wala sa posisyon, wala pa rin silang na-file na mga kaso. Para nga lang matigil na itong mga bintangan na ito, kung ano-ano na lang ang inaamin ni PRD doon. Kino-confirm na nga ni PRD lahat ng mga bintang nila para lang ma-push sila na mag-file sila ng kaso kung meron silang ebidensya. Kasi talagang nasasayang yung pera natin dito. Nagtataka nga ako kasi nung sinabi ng Congress na if you want, kami nang gagastos ng pamasahe mo para papunta rito, ginanon nila si PRD. Pasalamat nga sila, hindi sila sinagot ni PRD na ayaw ko.
Hindi naman ako trabahante na ng gobyerno, hindi ako dapat ginagastusan ng hindi ako dapat ginagastusan ng pera ng taong bayan. Balitang-balita ngayon kumakalat sa social media na ito palang na to, hearing na to, medyo malaki daw ang bigayan dito, according sa mga nakikita natin sa social media. Sabi pa sa social media depende daw sa tindi ng mga banat mo sa mga Duterte yung bayad na matatanggap mo. Abay kung totoo 'yun, napakasatanas talaga nitong pamahalaan na ito na imbis na yung pera na yan mapupunta sa taong bayan, inapupunta pa sa pamumulitika nila. Alam naman natin, mag-e-eleksyon na. Alam naman natin, lahat sila kailangan ng pera pangampanya. Yan ang dapat na dinggin. Yan ang, sabi nga ni Cardema, napakaganda nung sinasabi ni Cardema na napakaraming biktima ng NPA. Kung bibilangin natin ang biktima ng mga NPA simula pa noon hanggang ngayon, wala pa sa kalingkingan iyang biktima ng war on drugs na alam naman natin na jacked up yung niyan, yung numero niyan. Ang alam ko si Attorney Trixie, merong numero na galing mismo sa PNP. Parang nasa 3,000 lang yata pero ang pinalalabas nila script actually ng mga dilawan yan Script ni ni sino to? Castro. Hindi si Castro, Joma. kasi nakalimutan ko na yung pangalan Joma kasi Sison. irrelevant na siya Yung tumatakbong mayor ng Naga. Si Lenny. Lenny ba Lenny, pangalan nun? oo. Kasi hindi ko na siya kilala dahil Si Maring irrelevant Lenny na sila Para kasi Yan ang yan ang script niya na yan noon na 20,000 yan din yung binanggit niya nung siya ay nagpa-interview sa international media. Kaya script ng mga dilawan nito na inadapt ng mga, alam mo na, ng mga loyalista nga. But anyways, nag-aantay yung ating host. Ako excited. Kaya ako naman nabanggit na meron tayong kasama ngayon. Kasi excited ako. Balita ko, pinalayas daw yan doon sa sa hearing Anyway, back to you mga partners. Okay, tama-tama. Nag-uumpisa pa lang talagang mainit na ang talakayan at si Boss Dada, ramdam ko dito yung galit niya. No? Pero bago tayo magpatuloy, syempre ipakilala muna natin itong napakatapang na nakilala natin, katulad nga na sinabi ni Boss Dada kanina, isa sa pinakamatapang na babae, maliban sa nanay ko, na walang iba, na itong kaibigan or The Banateras. best friend ni General Torre. Via Zoom. Via Zoom kasama po natin si Dr. Lorraine Vanoy, former NTF-ELCAC spokesperson. Doc Lorraine, magandang gabi. Kumusta ka na? Ang ganda naman ng ang aming Banateras. Doc, bati po muna kayo sa ating mga kababayan at magbigay po kayo ng konting pagkumusta sa mga congressman na nagpalabas daw sa iyo kagabi. Nakamute ka, Doc. Nakamute ka, Doc? Okay. Good evening. Yun. Good evening, brothers. Good evening, Pilipinas. No, maraming salamat. At nandito na naman ako. Mag-enjoy na naman tayo. No? So, yung kagabi, no, very important points para sa akin doon at para sa ating mga kababayan, yung role very prominent role na plinay ng CPP, NPA, NDF operatives sa hearing na yon. Maliwanag na maliwanag, matingkad. And that should worry us, no? Sino yung nagdala ng usapan na yon, no? Makikita natin hindi lang yung kamay, andyan na talaga sila, no? Nandiyan na talaga sila sa loob ng Kongreso at yung hearing na yon, ang nagpalakad ay ang CPP, NPA, NDF at makikita natin din yung role nila na ginaganap dito sa ICC, yung panakot nila kay PRRD, no? So napakahalaga nun. At nakita din natin yung sabwatan na nangyayari sa loob ng Kongreso kasama ang teroristang organisasyon na CPP, NPA, NDF na lampas kalahating dekada ang nagpabagsak ng Pilipinas, no? Yan yung cause ng lahat nung hindi tayo makaandar. At ngayon nakikita natin yung pakikipagsabwatan pati ni Trillanes kasama sa pakikipagsabwatan dito. So napakaganda nito, wag natin sasayangin ito. At ito ang regalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa atin, na pinapakita niya sa atin ngayon lahat ito, maliwanag na maliwanag. So kailangan magsalita tayo laban dito na ang CPP, NPA, NDF
ay nakikipagsabwatan kasama ang gobyerno at si Antonio Trillanes. No, yun ang nakakatakot dito. Doc Lorraine, I have a question. I'm sorry, no? How does it feel to be present doon mismo sa hearing na yon na nandun sa PRRD? Ano po yung pakiramdam? Ano po yung vibes doon sa loob ng Kongreso nung nandun po kayo? Brother, no, yung sinabi ni na pagdating kasama ko si PRRD pagdating, tapos pumasok na ako. Tapos siguro mga 10 minutes nakaupo lang ako doon. Lumapit yung staff sa akin tapos sabi pinapaalis ako ng Quadcom. No, so ako naman okay lang, labas na ako kay PRRD doon sa waiting room. And then when he found out, sabi niya dun sa staff niya, sabihin mo sa kanila, hindi ako papasok kung wala si Lorraine. So ganun si PRRD sa atin sa mga, hindi yun dahil special treatment or special relationship, hindi yun. Ayaw na ayaw niya na inang-aapi, na may inaapi at may binabastos at may ine-exclude na ganun. Kasi ano yun open to the public dapat yun, di ba? So, dyan siya nagagalit. So makita mo yung personality, yung character trait ni PRRD. Why do the people who love him go through the fire for him? Because he will do the same for you. Hindi ka niya lalagyan. No, diba? So, yung vibe kahapon sa loob ng Kongreso, very electric. Talagang electric pagdating ni PRRD. Rockstar talaga. Rockstar talaga kahit yung mga empleyado ng Kongreso, kahit yung mga hakot nila doon na mga EJK. Kasi pagpasok mo doon, merong misa going on na mga EJK families. Hindi ko alam bakit wala doon yung mga pamilya ng mga biktima ng mga heinous crimes na mga drugs, di ba? Ng mga drug addicts, drug lords, drug syndicates. Hindi na pag-usapan yan. Ni isang hindi mo minention, di ba? Pero todo depensa sa mga sindikato. So anyway, yung vibe when PRRD entered, the usual vibe that we see when PRRD is there. Talagang pinagkakaguluhan siya. And in fact, nakita ko yung mga Quadcom members were very awed with the presence of the former president. No, syempre may pakonting hindi man konti, actually madaming bastusan, binabastos si PRRD. Pero yung grado ko sa kanya katulad ng grado ni binigay ni VP at in a scale of 1 to 10, 12 siya kasi he held his ground. No, parang yung katulad nung sinabi mo, di aminin ko. O di sige, pero mag-file kayo ng kaso. Di ba wag yung ganito, wag yung katsipan na ganito, na halatang-halata naman, kahit naman sino, makikita mo, may script talaga, paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit lahat sila, may script na kailangan. Maganda na nga yung sagot ni PRRD, ipagpipilitan nila yung sagot nila, di ba? So, at lalo na syempre yung CPP, NPA, NDF, at saka yung sinabi ninyo kanina, last na lang, yung sinabi mo na, bakit kaya na-offend si Franz Castro doon sa sinabi ni Congresswoman Cardema, yung sister ni Ronald Cardema, di ba? Kasi minention niya ang NPA. Minention niya, malaking bagay kay Franz Castro yun kasi top recruiter ng CPP, NPA, NDF ang convicted criminal na ito. Si Franz Castro ay isang operatiba ng CPP, NPA, NDF at ang Alliance of Concerned Teachers ay isang prente ng CPP, NPA, NDF na nakapasok sa Kongreso kasama ang Gabriela at ang Kabataan at ngayon ay sumusubok na naman ang Bayan Muna na pumasok. So, malaking bagay sa kanila yon, dagok yon. Montik nga magsuntukan si Cardema kahapon at saka si Nery Colmenares porket minention lang niya. Sabi kasi nandun sa harap sa akin si Cardema. Sabi ni Ronald, di ba bayan muna ka? Tapos parang galit na galit ka agad si Nery Colmenares, makikipagsapakan talaga. So sa kanila, para sa CPP, NPA, NDF, kapag tinatanggal ninyo ang maskara nila, talagang magre-react talaga sila. So yun ang nangyari dito. Yan ang trabaho ng operatiba ng CPP, NPA, NDF. Magre-react sila. Okay, Coach Oli. Ma'am Lorraine, may idea kayo kung sino yung specific person na gusto kayong paalisin? And secondly, di ko kasi nakuha, ma'am, kung bago kayo pumasok, ayaw kayong papasukin, or nakapasok kayo, pinalabas kayo. So, nakapanood ba kayo sa loob o nasa labas kayo, ma'am? Nasa loob na ako, Coach Oli. Nakaupo na ako. Mga 10 minutes, nakaupo na ako. Pinapasok ako kasi nasa delegation ako ni PRRD eh. Tapos, 10 minutes, siguro mga ganyan, nakaupo ako.
tahimik lang ako, no, wala akong, I was just observing everything, pero nandun na yung Quadcom. Tapos, after a few minutes, lumapit yung staff ng Kongreso, and then she said, "Ma'am, doon na lang kayo sa labas." Sabi ko, bakit? Kasi, mas maganda doon sa labas. She was saying something like, hindi, mas gusto ko dito. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, hindi kasi ma'am, wala kayo sa listahan, which is not true. Diba? So sabi ko, hindi na sa listahan ako. So kausapin natin si PRRD. Sabi niya, ay hindi ma'am, kasi sinabi po ng Quadcom. Sinabi niya gano'n. But yung Quadcom buo sila, kumpleto sila. And they saw me. I saw that they saw me. Na alam nila nakatingin ako. So these are men na maliliit na mga utak. No? Maliliit na mga utak. Mga arrogante. Pakiramdam nila sila may-ari ng Pilipinas. No? So tsaka walang tapang, walang character. Makikita mo na talagang wala talaga. So empty, no, na tingin ko I don't know ano yung reason. Siguro takot sila. I don't know. Ba't sila takot? Mag-isa lang ako, babae ako. Di ba? Mag-isa lang ako noon nung pumasok ako. No, umupo ako doon. So yun. Tapos nung papasok na kami, tinatry nila ako pigilan ulit. Tapos sabi ni PRRD, hindi. Lorraine, mauna ka. So makikita mo talaga nauna. So nandun siya sa likod. In other words, I have your back. Pumasok ka. Ganon, di ba? So ganon siya. Kaya niya sinasabi yun, tinuturuan niya tayo ng karapatan natin. Karapatan mo yan. Pumasok ka. Okay? So pasok ako. Kasi matagal na kami ni PRRD magkakasama. Di ba? Kilala niya na rin siya. Di ba? Ayaw niya nung nang aapi. Ayaw niya yung nagpa-power trip. Pinakaayaw niya yan. Ano ba nakita natin ngayon? Sa gobyernong ito, puro power trippers, di ba? Mga arrogante. PRRD hates that. Even in his stint in government, never niya gagawin yan kasi character niya, ayaw niya yan. Di ba yung siya nga'y gumawa nung lyrics doon sa ipaglalaban ko? Kasi ayaw niya yung nang aapi. Ayaw niya yung isang public official na ginagamit ang poder niya mang-api ng ordinaryong mamamayan. He hates that. So sabi niya, Lorraine, pumasok ka. Mauna ka, I have your back. So una ako, ganon. So ganon lang, ganon yung nangyari. No? Okay. Ma'am, follow-up question lang. Ma'am, susundan ko yung sinabi nyo na kasi may mga supporters ng NPA sa loob. No? Yes. Doon kaya yan, yung hindi kayo pinapasok galing sa Quadcom o galing doon sa mga supporters ng NPA? And secondly, para maipasa ko na, sabi mo pag na-unmask sila, nagagalit sila. Ganun ba talaga ang sistema nila considering na dapat, halimbawa kami Banateros, we are proud to say we are Banateros, di ba? Hindi ko maintindihan kasi kung wala silang ginagawang masama, bakit hindi nila masabi na sila ay part ng NPA? Okay, so to your first question, I can no longer, hindi ko alam kung nag-request ang CPP operatives sa loob ng Kongreso sa Quadcom or ang Quadcom mismo ang nag-decide on their own. Pero at this point, I don't think there's any difference anymore. Yun yung danger dito na sumasayaw na sila, di ba? Although nagsasalita sila once in a while, no, against the CPP when it's convenient for them, wala silang consistency, no? Wala silang tindig at prinsipyo sa pagtayo laban sa CPP, NPA, NDF. So, to answer your question, the first question, I don't know who if there was a request, no, from the CPP, NPA, NDF operatives, pero ang sabi sa akin galing sa Quadcom, no? Okay, so number 2, totoong ganon ang function ng mga prente ng CPP, NPA, NDF. They have to deny kung sino sila kahit na talupan mo sila, pero hindi nila i-condemn. No? That's another sign na CPP talaga sila. Hindi mo i-condemn ang isang teroristang organisasyon. Bakit, di ba? Hindi mo i-condemn yung karahasan, etc. So, yung ganon, yung nature, yung duplicitous nature ng CPP, NPA, NDF na meron silang maskara at hindi nila aaminin na CPP, NPA, NDF sila. Kasi mahalaga yon sa formula nila. Noon, nung bago nag-LCAC, nung marami silang naloloko na mga kabataan na sumasali for instance sa LFS, hindi nila sasabihin na CPP sila at ginagalit nila at up to a certain point hanggang sumali na sa CPP, NPA, NDF. Pero kasi pag sinabi mo kaagad, alam nyo LFS kami at CPP, NPA, NDF ang nasa likod dito, maraming
hindi sila sasali, no? So mahalaga na magpapanggap sila Franz Castro, si Arlene Brosas, si Raul Manuel, sila Nery Colmenares, sila Cristina Conti, na hindi sila CPP, NPA, NDF, no? Pero alam nyo, and they're going to sue. I have a lot of cases na hinahabol ako ng CPP, NPA, NDF. Pero wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kailangan silang matanggalan ng maskara kasi talagang they'll stick to it. Kailangan mahalaga kasi sa formula. Kung bakit sila tumagal ng lampas kalahating siglo, ay kailangan yung panloloko na yun sa Pilipino. At nung sumali ako sa gobyerno noon, sa NTF-ELCAC, I'm not part of NTF-ELCAC anymore. No? Nakita ko yon na dito pala tayo nasira. Dito pala yung napakaraming mga kabataan ang namatay dahil sa panloloko na yan. Yung formula na yan, yung nakita natin kahapon, no, hindi sila aamin. Pero si CPP, NPA, NDF, si Cristina Conti, si Nery Colmenares, si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel. No? Lahat yan CPP. Okay, Jay? Bago ako magtanong kay Doc Lorraine, anin ko muna yung kay Coach Jolie na sinasabi niya, bakit kung proud tayo, proud to be Banateros, proud to be Duterte supporter, pero sila hindi. Alam niyo, sa totoo lang, hindi na nila kailangan yun eh. Hindi na nila kailangan na magpakilala na ganun sila na NPA kasi halata naman sa kilos eh. Kilos, ugali, hindi na nila kailangan magpakilala sa inyo. Pagkaharap nyo na sila, halos yan, katulad niya, nila Castro, ni Brosas, ni Raul, si Paduano, halos isa lang sila ng aura lahat, pansinin nyo. Diba? Kaya hindi na nila kailangan pang maging sila na parang, oy, NPA ako, ganito, ganyan. Obvious naman na. Ito pala, Doc, may mga, kagaya ng sinabi kanina ni Boss Dada, may viral ngayon talaga yung usapin ngayon na pag medyo madiin daw yung tanungan or banat mo sa mga Duterte, additional talent fee daw yun. Ano kaya masasabi nyo doon, Doc Lorraine? Narinig ko rin yun. And the amounts are scandalous, no? Wala akong ebidensya na pwedeng that will pass yung kunyari sa korte, di ba? Pero nakikita ko at naririnig, maugong yon. At saka ewan ko, halatang-halata sa akin, number one, yung script. Yung script, halatang-halata. That they had to stick to that script, diba? Hindi sila lumilihis doon sa script. At nakikita ko din, ang isa sa mga script writers dyan ay si Trillanes, no? Nakikita ko. At saka narinig ko din, no? A1 yung mga sources ko dito, na si Trillanes ay very close to Speaker Martin Romualdez these days, no? At kahit yung Iglesia ni Cristo, ganyan din yung lumabas na na nandyan siya parati sa Malacanang, parati nandyan sa Kongreso, 'di ba? So, itong taong ito, na hindi yan nirerespeto ng PMAers, ostracized yan, as you can see why, 'di ba? Walang prinsipyo, no? So, marami itong atraso sa Pilipinas, no? Kung if we look back, no, marami, pero ang lumalabas wala siyang prinsipyo. Dahil Doc Lorraine, madugtungan ko lang kayo dyan, mapatungkol dyan kay Trillanes, ha? Talagang kukunin yan, Doc, dahil kung yung mga vlogger nga na halos na may mental health issue nga, kinukuha yan pa kaya si Trillanes. Yeah. Kaya hindi na malabo. Yeah. Parang ganun parang tinitake advantage yung pagka no? At ang nakakagulat pa dyan, Doc, yung isa pang yung grabe yung attitude ni Paduano tsaka ni Abante kahapon, no? Talagang akala ko ba bilang kailangan daw silang respetuhin, di ba? Kailangan daw silang respetuhin, kailangan daw silang galangin. Pero wala ka naman nakikita nakatiting sa kanila na para respetuhin mo sila. Dahil sa kanilang attitude na pinapakita dun sa hearing kahapon kay PRRD. Kaya ako, alam mo, brothers, no? Kaya ako gusto yung nangyayari ngayon. Kasi maliwanag kung sino itong mga ito. If you have to demand for respect, no? At ginagamit mo ang puwersa mo para hingiin na irespeto ka, talagang mahina ka. Mahinang-mahina ka kasi yung leader na malakas at yung taong malakas at may character, irerespeto yan kahit hindi nila hingiin.
No, hindi na kailangan manakot. I will cite you in contempt, 'di ba? Palalabasin kita dito, etc., etc. Yung pang-aabuso, no? In fact yung pag nagbasa kayo, no, about yung political theories tungkol dito, ang pinakamahina na leader ay yung gumagamit ng puwersa para sumunod sa kanya at para magrespeto. Pero yung pinakamalakas na leader, hindi niya kailangan 'yon. Ang meron siya ay yung tiwala at yung pagmamahal ng tao. Sino yon? Di ba si Rodrigo Duterte yon? Tama lang na matakot yung mga ambisyosong yan. Tama lang. Pero mali sila kasi hindi naman ambisyoso si PRRD at ang mga Duterte family. May prinsipyo sila at may delikadesa sila. Di ba? So, tama lang na nasusubukan nilang buwagin ang mga ganitong leader kasi mahal na mahal ng taong bayan yan. At dyan sila kumukuha ng puwersa at ng lakas sa atin. No? Okay. Pero yung mga mahihina, kailangan manakot sila, kailangan congressman ako, kailangan chair ako ng ganyan. 'Di ba? Kailangan ibato nila sa mukha natin yung kanilang mga titulo at yung kanilang yung mga poder nila, 'di ba? Kasi talagang mahina ang leadership nila, mahinang mga tao ito. No? Okay. So, Boss Dada, baka may... Actually, worrisome yan sa akin, ha? Worrisome yan. Hindi nakalimutan nyo na yata sinasabi ni Mr. Worrisome. Hindi siya worried. Yan ba si Dam Fernandez? Hindi siya worried. Worrisome siya. Okay. Relief siya, relief. Well, itong kay sinasabi ni Jay kanina patungkol dito sa mga matatapang na mga congressman. Meron akong konting disagreement o worrisome ako dyan sa bagay na yan. Hindi kasi alam ninyo mga bossing, itong mga congressman na ito, matapang lang ito kapag hindi nila kaharap si PRD. Matapang lang ito kapag di nila kaharap si Inday Sara. Tayo, naging saksi tayo niya na iba talaga yung aura ng dalawa na yan. Iba ang aura ni PRD pagkaharap mo na siya. Iba ang aura ni Inday Sara, lalong-lalo na kapag kaharap mo na siya. Kaya napansin nyo, yung mga matatapang, yung mga mayayabang, kapag nagpapapreskon, nung nakita na nila na nagsimula si Brosas at doon pa lang alam nila na palaban si PRD, ayaw nilang danasin yun. Yung pagkapahiya na dinanas ni Brosas, nitong si Castro at saka nitong si yung nahangiwi, yung muka. Sino ba yan yung inagsalita na magnanakaw si BP Sara? Yung nahangiwi yung muka at saka itong si TikTok na yung kamay daw sumasayaw-sayaw, sabi ni PRD. Bakit sumasayaw-sayaw yung kamay mo? Sabi niya. So, dito mo talaga makikita na itong Quadcom na to, walang backbone to, walang bayag to. Kasi kilalang kilala itong Quadcom na magpa-contempt ng tao. Pero first time in history ng mga hearing sa Senado at saka sa Congress na yung resource person mas matapang pa kaysa doon sa mga nag-iimbestiga. At makikita natin na hindi talaga nag-flinch si PRD sa kanila, na kahit anong sindak nila, hindi nag-flinch si PRD sa kanila. Actually, natutuwa nga kay PRD kasi alam niya na si Abante ay egoistic na tao. Kaya nga finid niya yung ego ni Abante, na feeling ni Abante talagang napakalma niya si PRD, pero hindi, Abante, na paglaruan ka ni PRD, sa totoo lang. Kung feeling mo, napaamo mo si PRD, hindi, napaamo ka niya kasi ikaw yung pinakamatinding kumahol at mangagat dyan sa Kongreso, pero mas maliwanag pa sa sikat ng araw na ikaw ay napaglaruan ni PRD. 10 ninyong lahat na mga mayayabang dyan sa Kongreso, enough para itigil nyo na yan. Parang may mga balibalita na mukhang ihinto na yata nila. Paano mo hindi hinto? Yung isa sa Quadcom, may kumakalat din sa social media na may nahuli daw na droga dyan sa probinsya niya, na kapatid daw yata niya yung, ewan ko, nagdadrive ba nung sasakyan, o may-ari ng sasakyan. Again, ito ay nakikita lang natin sa social media, ini-echo lang natin dito. They can always deny it. Yes, they can deny it kung tsaka wala naman tayong pinapangalanan. So unti-unti kalikasan na at ang pagkakataon na nag-expose sa kanila. Doc Lorraine, ikaw nakita mo 'yan, si Paduano pasigaw-sigaw pero hindi nagtanong. 'Di ba? So ano sa tingin mo? Bakit ganito? Tsaka Ma'am Lorraine, idagdag ko lang mag-agree ako dun sa sinabi mo na ito ay being run na ng NPA. Kasi makikita natin ang sumugal dito, Doc Lorraine, yung mga kahit may pangarap, wala nang political career.
Kasi itong sila Paduano, itong sila Fernandez, tumatakbo pa tong gobernador eh. Itong sila Barbers, may pag-asa pa yan na maging mga local government officials dahil wala na silang wala na silang kumbaga tapos ng kanilang termino. Ito lalo si si Abante na tumatakbo pang konsyel sa Manila. Alam natin na napaka-popular din naman ni PRD sa Manila. So makikita natin na ang dumiin talaga dito, Doc Lorraine, correct me if I'm wrong, itong mga young goons na wala ng pag-asang maging mga kongresistang muli dahil alam na natin, exposed na yung mga party list nila na front lang, hindi naman talaga sila nagtatrabaho para dun sa mga nire-represent nila ng mga na sektor ng pamahalaan or ng Pilipinas. Ito pang NPA, yung mga sabi mo nga NPA link na mga party list na alam naman natin na wala ng political career after ng mga party lists na yan, hindi naman na mapupunta sa national yung mga yan dahil exposed talaga yan, may numero lang talaga yan. Pero exposed sila. So makikita mo yun ang dumiin dito. Yung mga wala ng pag-asa sa politika at yung may mga plano pa sa politika, medyo nag-tone down. Sa tingin mo tama ba yung observation natin, Dr. Lorraine? Oo, nakita ko din 'yon. Tama ka Dada, no? Pero yung presence ni PRRD kasi hindi mo talaga made-deny, no? Yung strength of character niya, yung presence niya talagang is overwhelming din for some of them. Nara-rockstar syndrome sila. Nakita natin yun, di ba, kung saan pumupunta si PRRD. Pero honestly, nakita ko din yung pambabastos kay PRRD. Nakita ko yun. No? Nakita ko yung maraming beses he was raising his hand like that pero ini-ignore siya at hindi siya pinapasagot at hindi siya ini-interrupt siya parate. Biro mo interrupt mo para lang makinig sa mga yan. Hindi. Former president yan. Dapat meron tayong courtesy sa kanya. So para sa akin, nasasaktan ako kasi nire-respeto ko yan, yung office niya at kung yung pagkatao niya, 'di ba? So nakita ko he's almost 80 years old, no? Hindi na madali sa kanya yung ginagawa niya. Napapagod na talaga si PRRD pero pumupunta siya diyan kasi nakita ko pinaglalaban niya talaga yung Pilipinas, no? So ang isa pang point na gusto kong ilabas dito, no, yung kahalagahan ng ginagawa ng Banateros, ng SMNI, ng mga vloggers kasi ang media ngayon tahimik na tungkol dito, tungkol sa napanood natin kagabi, tungkol sa CPP, NPA, NDF, no, tungkol sa kay Trillanes, yung pakikipag-connive niya sa ICC, isang foreign na entity, no. So pagtatraidor yan yung ginagawa ni Trillanes, ba't hindi pinag-uusapan yan? So mahalaga ang role ng media at hindi ginagawa ng media yan. The role of media is to ask for an accounting and to be transparent to those who are in power. Bakit ang Kongreso, ang mga frontliners niya kagabi, ay ang CPP, NPA, NDF operatives? Huwag ninyong sabihin hindi ninyo alam yan. Alam ninyo kung sino yung mga demonyong yan na nasa harap ninyo. Alam ninyo na si Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas ay mga operatiba ng CPP, NPA, NDF. Alam nyo na si Cristina Conti na isang legal advisor ng ICC ay CPP, NPA, NDF at iginigipit si PRRD. Bakit? Dahil sa isang ambisyon ng isang tao, 'di ba? Bakit ang media hindi nagsasalita dito? 'Di ba? So, gusto ko yung sinabi ni Elon Musk. Nandito na tayo sa age of information. Ang media ngayon ay ang taong bayan, tayo. So, tayo magsasalita because established media, mainstream media has already failed us. Number one, tanggapin natin, mainstream media is no longer there to inform us. No more. They are there to further the agenda kung sino man ang nagbabayad sa kanila. So, kailangan bukas ang mata natin tungkol dito. At makikita natin yan dito. Masyadong masakit itong nangyayari sa Pilipinas, no? But tuition natin yan at wag natin i-miss yung itinuturo at ipinapakita na katotohanan kasi nakita natin yung katotohanan, very powerful yan. No, it will change this country. Do you still want a country like this na kung saan pwede kang sigaw-sigawan ng mga abusado na nasa Kongreso na tayo ang nagpapasweldo? Bakit ba si PRRD napakatanda na niya, hindi na komportable sa kanya ito? Nahihirapan na siya. Na bakit siya pumupunta dyan? Kasi hindi niya ma-stand yung pambababoy na ginagawa ng Quadcom sa mga pulis. Mga generals, pinagsisigaw-sigawan nila.
'di ba? At na ano, tayo, na-experience natin 'yan, no, yung pambababoy ng ginagawa ng mga arrogante. Very dangerous ang arrogance at yung abuse of authority of those who are in power. No, so magmasid tayo at wag tayong tumahimik dito. Alright. So sa akin, Doc Lorraine, napapansin ko, malinaw na sa atin ngayon kung ano talaga yung layunin nila. Although alam na natin kung ano talaga yung layunin nila, pabagsakin ng mga Duterte, si VP Sara Duterte at mga kaalyado ng mga Duterte. Kasi kung matatandaan natin, may expose si Senator Bato de la Rosa na di umano nagkaroon ng meeting itong si Martin Romualdez, Saldico, Trillanes at yung isang general, nakalimutan ko yung pangalan, basta isang general siya. At ang pinag-uusapan daw dito ay ang impeachment ni VP Sara Duterte. At kahapon, mga kababayan, ipinasok na naman dito ang ICC. At yun din ang pinag-uusapan ni Trillanes, ICC at yung impeachment kay VP Sara. So now, sa atin, napakalinaw na kung ano po yung purpose nitong mga ginagawa nila diyan sa Quadcom. Ang pabagsakin ang mga Duterte para wala silang makalaban o mawala ang tinik sa kanilang dadaanan landas sa mga susunod na eleksyon. Now, ang question ko po sa inyo, Doc Lorraine, kung ikaw ang tatanungin, sa tingin nyo, kung may mga susunod pa na Quadcom hearing, kailangan pa ba or need pa ba ni Pierre Arding pumunta dyan sa Quadcom or hindi na? Sa tingin nyo po? Tingin ko, tama na. No? 13 hours na siya nandun. Ano pa ba yung hindi niya nasagot? Sinagot na niya lahat. No? Sila gusto nila ng round 2 because PRRD can take this further than they can. Let them try. No, pero but in my opinion, no, alam mo honestly na nakita ko din naman yung respeto na binigay nila kahit na pakonti-konti, no, at saka more than what we so much less than what we wanted and what he deserved, no. I will really also need to give credit, no, to some of them na may konting respeto kahit papano, no. May sinusunod na script no. So mahihina itong mga taong ito, no, na hindi nila kayang tumayo ng ganyan, no, na kung anong gusto sabihin. So papaulitin pa ba nila ito? An 80-year-old and almost he's turning 80 on March. Marami na siyang mga injuries, no, dahil sa biking niya, no. Guys, kayo nagbabike kayo, etc. So papaulitin pa nila yung ginawa nila kahapon, 13 hours. Actually sila na yung nag-give up diyan Okay. Si PRD puro gusto niya pero ano pa ba yung hindi nila nasagot, 'di ba? Actually, Doc Lorraine, there's no sense na bumalik pa si PRRD kasi nagulat nga ako Hinanap ko yung 20,000 na question ni Dan Fernandez na sinasabi niya. Pero ang nakita natin doon, 20,000 ata na paulit-ulit na question na itinatanong. But anyway, speaking of respect, respect begets respect. Judea, baka baka 20,000 na palpak na na pronunciation at grammar niya. Baka yun ang tinutukoy, Boss Dada. Hindi lang natin nalinaw. But anyway, respect begets respect. Hindi po hinihingi ang respeto. Bakit kahapon, paulit-ulit na sinasabi na respeto. Pero may nakita kaming picture yung Kongreso mismo, hindi nyo rin-respeto. Kasi kami, na mga bibisita dyan sa Kongreso, bawal kami na nakasuot ng tsinelas, bawal na naka-shorts, bawal na naka-ano. Pero may isang kongresista dyan na paulit-ulit na irespeto daw ang Kongreso at ang Quadcom, pero sila hindi mismo nire-respeto yung bahay nila. Ba naka-tsinelas? Nakita natin sa picture yung isang membro ng Quadcom naka-tsinelas. So yan ba? Dapat kayo mismo ang pamantayan ng respeto diyan sa House of Representatives. Kung kayo mismo hindi nire-respeto yung House at haharap kayo sa dating presidente, nakatsinelas kayo sa loob mismo ng pamamahay o sa Kongreso, hindi po respeto tawag diyan. Kaplastikan. Maliit na bagay yan, Master Judea. Maliit na bagay yung nakita mo na katsinelas. Kumpara doon sa convicted child abuser, congressman pa. Yun na lang Hindi na yung nakatsinelas kahit mag-brief lang si Abante dyan Wag naman, pambira. Walang problema. Pero yung convicted child abuser, nakakapagtanong pa, nakakapangharas pa, yun ang talagang malaking kahihiyan. Yun nga. Doon sila nawawalan ng credibility kasi hindi nagtutugma yung mga sinasabi nila doon sa kinikilos at nakikita ng taong bayan. So now, Coach Oli, it's your turn to ask question to Dr. Lorraine or any
Ito lang sa akin, Ma'am Lorena, naobserbahan nyo. Pero bago ko tanongin niya na, kasi sinasabi kanina na ako, I believe, hindi na dapat pumunta talaga. Wala na talaga dapat hearing eh. Sa tingin ko lang, no? Pero sa isang banda, kung magkakaroon pa rin, baka maging blessing in disguise pa yan eh. Kasi nagkakaroon tayo ng momentum. Nag-aantay ng taong bayan. Alam natin, hindi nag-iisa si PRRD. May inaantay lang eh. So, possibly, sino bang magmumukhang gago? Hindi mura yan ha. Kasi, baka makontempt ka. Kasi, hindi, pinapali sa transcript yan eh, di ba? Pero, hindi lang kasi ako Inglesero katulad ni Dan Fernandez. Ayoko sabing stupid. Gago na lang. Kasi, Tagalog ako eh. No? Pero, sa tingin ko hindi man ituloy yung pagdinig, okay lang. Good for PRRD. Kung ituloy man nila, I think it's still good for PRRD. Kasi sino bang, isipin mo, nag-iisang matanda. Sino nagmukhang dyan, di ba? 16 sila. Oo. Pinagtulungan, talagang sindikato ang datingan. I'm not saying na sindikato kayo, pero sindikato datingan nyo dyan, parang kinukuyog nyo siya, pero kayong bumaligtad. So, in a way, nakakabuti yan sa mga inaantay ng taong bayan. Nabanggit ko lang yan, pero na-observe ko, tama ba ako? Hindi nagtanong si Paduano? Or kung hindi siya nagtanong, ano na-observe mo? Bakit hindi siya kasi ang tapang niya, di ba? Parang na-high blood na siya, parang nakatake siya ng 10 grande na Starbucks. Ganun siya, umpisa pa lang, Social, Starbucks. Matapang lang naman nung simula, Coach Oli. Pero kalaunan, kita mo nga siya pa nga ang question doon sa legitimacy ng ng document na hawak ni Trillanes eh. So, ito mga to, sabi ko sa inyo, pag nakaharap niyang mga yan, pagka sa camera lang, pag nakatalikod, pagka nandiyan niya si PRD, na yan, gusto na niyang halikan si PRD pagkatapos nga nung hearing. Nagpa-picture pa yung mga mokong na yan. Totoo yun. Totoo yun, totoo. Ito yung sinasabi ni Dada na talagang marami pag nandiyan kasi mga politiko yun eh. So in love sila sa camera. So uma-action, uma-acting, 'di ba gano'n? Nagpapabida. Pero sa totoo lang meron magkakakilala sila kahit sila PRRD magkakakilala sila So pero may acting. Pero yung isang yung isang interesting doon yung si VP. Yung pagdating ni VP nandun siya. Makita mo talaga yung pagmamahal niya sa ama niya, and she was really worried for him kasi ang tagal na ang haba-haba. Parang relationship ko with my father, parang kita mo. Di ba? Ang ganda nun Nakachinelas lang. Parang si KFC to eh. Sino nakachinelas? Si Abante. Hindi, no? Ayan Oh my. Nag-sermon pa yan, ha? Sinermon na pa si Pastor. Parang linis parang nito. ako yan, Pag nagbo-broadcast dyan, naka-Amerikana pero naka-chinelas, Okay lang. Wait lang. Bakit parang inaawat siya nung dalawang congressman? Ni Jay Suarez tsaka ni yung isa. Parang ginaganon siya yung... Hindi, baka kakamay din. Hindi iba yan. Baka sabi ni Suarez, ako naman. Kasi totoo naman, idol naman talaga nila yan, si PRRD. Hindi lang nila kayang aminin. Kasi nga, ang halaga ng kanilang statement, diin, yung pangbabastos, may halaga yan. Metro, parang nag-metro sila. Doc Lorraine, yung nakikita ko din, mga dating kasama niya ito sa PDP Laban. Sila Don Gonzales, sila Ace Barbers, So meron din ganong angle, na kung bakit din nire-respeto nila. But at the same time, nakita ko, ganito ba ang malungkot ako kasi ganito ba ang trato natin sa isang lingkod bayan na naglingkod, Itong pangulo na naglingkod ng very faithful sa Pilipino. Ganito ang isusukli natin, yung kababuyan na ganito, yung pagkawalang respeto. Are we that kind of country? 'Di ba? Ganito yung ginagawa natin. At saka si PRRD, yung kanyang popularity at saka yung trust and approval ratings niya, unprecedented yan in the known democratic world. Hindi lang sa Pilipinas yan. So kakaiba, legendary yung si PRRD talaga, by any accounts. And yet this is the way we treat him. Dahil lang sa ambisyon,
sa political ambitions ng ibang tao dyan, di ba? Ang pinag-uusapan nyo kasi ba yung tsinelas, di ba? Pag-usapan natin yung mas malaki dito, no? Totoo ba nagpapabayad kayo para sirain ang Pangulo na ito? Yun. Di ba? Anong klase kayo? Anong klase kayo? Kasi tatay ko, kongresista, no? And I can tell you, anybody in their face, na hindi nagpapabayad ang tatay ko ever. Zero, no? May integridad. Ano nangyari sa inyo? Na sinusunod ninyo yung script na yan? No, at saka yung you're weakening an institution na dapat representative of the Filipino people. Pag-usapan natin yan. Ano ang ginagawa nyo sa Pilipinas? Na ano yung message na binibigay mo ninyo, itong mga kongresistang ito, sa mga simple na mga public servants? No, alam mo, simple si PRRD, alam natin yon, no? Yung bahay niya, yung kahit masakit sa kanya, masakit sa bulsa niya, yung pinapaganyan-ganyan siya at matanda na siya, sa totoo lang. No? Ito namang, bakit ganyan ang isinusukli ninyo sa isang public servant na nakita ko yon, katrabaho ko siya, no? Pagkatapos ng trabaho with PRRD sa gabi, alam mo, lahat ng pwedeng magusot-gusot na. Alam naman ninyo yan kung bakit natin siya mahal. Nagsilbi siya, heroic. Sinabi nga niya, dinibdib niya. Dinibdib niya talaga yung pagkapangulo niya. As a result of that, lahat kami dinibdib namin. Laskado nga kami. Pero talagang dinibdib namin talaga. At the end of lahat kami sinusunod namin kasi leader siya, very strong leader. So, hindi unusual sa amin, no? Katulad ako, all those years na nag-serve ako pala kay PRRD, nalaman ko ng banduin, hindi pala ako nagbakasyon ni minsan. Kasi das minonetize ko, ang dami kong pera noon dahil hindi ako nagbakasyon, hindi ako nag-break ever. Pero hindi unusual yon. Lahat kami sumusunod lang kay PRRD. Tapos yan ang isusukli ninyo, na pinapako ninyo siya sa krus, very public humiliation and disrespect. At yung pinaharap nyo yung taong yan, yung pambababoy ng taong yan na walang prinsipyo, yung Trillanes na yan. Does he deserve that? Diba? Ang sabi ko nga, Doc, no? Ang sabi ko nga, Doc, dapat, kung meron mang naglingkod sa bayan na dapat binibigyan natin ng honor, na malaking honor, si PRRD yun. Kasi siya ang may malaking naiambag sa ating bansa sa panunungkulan. At itinaas niya yung standard ng panunungkulan sa gobyerno dito sa ating bansa. Yes. Ano ba nangyayari sa country natin? Ano? Yeah, Country. Ano na ba nangyayari sa country natin? Alam mo, Maduktungan ko yung sinabi ni kanina, no, ni Master Judea bago ko ibalik kay Dr. Lorraine Badoy. Yung kung dapat ba si PRD bumalik pa siya sa hearing. Palagay ko hindi na kasi willing si PRD magstay longer. Yeah. Sila yung umayaw eh. So you cannot force PRD na bumalik pa dyan kung kahit ano pang subpina yung padala nila. Kasi sinasabi ni Dan Fernandez na meron pa daw mga tanong tungkol sa yung madami pa yung Pogo, 'di ba? Nasabi niya, ako din interesado ako diyan Sabi niya, 'di ba? Pwede na nga natin pag-usapan ngayon kung tutuusin, kaya lang umayaw sila hindi ba? So hindi na nila dapat pang abalahin si PRD because again, sabi nga ni Dr. Lorraine Badoy, hindi naman na bata si PRD. Kung sila nga mga bata, sumuko sila May mga dahilan pa sila na dapat kasi canceled talaga 'to Pero we went out of our way para lang maano to dahil nandiyan ka na. Parang lumalabas na may utang na loob pa tayo sa kanila Tsaka dito, Dr. Lorraine, you can confirm this or not, makikita mo na may say talaga Malacanang dito. Dahil sa bagong statement ni Lucas Bersamin na they can kumbaga kung halimbawa kung gusto talaga ni PRD to submit himself sa ICC, we can do that. At kung halimbawa maglabas ng red notice, walang magagawa ang mga kapulisan natin kung di mag-adhere dun sa red notice na yon ng ICC at ipa-aresto natin si PRD at ibigay sa kanila. So di ba dati sinasabi nila na hindi daw sila makikipag-cooperate because of this and that, di ba? Pero ngayon makikita mo na yung totoong kulay nila na exposed dahil din dito sa sinasabi dahil din kay PRD. Yung totoong kulay ng Malacanang na exposed din dito na kunyari concern sa mga Duterte yan pero talagang hindi. So kung sino talaga ang merong hand dito at merong kumukumpas dito, walang iba talaga kundi yung salot na pamilya na yan. Doc Lorraine, back to you.
Wala akong nabasa ko yung yung statement ni ES Bersamin. It's a very curious statement. Napaka-strange ng statement na yon. As a former Supreme Court justice, no, dapat alam niya na yung ICC walang jurisdiction, no? Yung sinabi ni PRRD. Totoo 'yon. Nagsinungaling na naman ang CPP operative, sila Nery Colmenares at si Cristina Conti. Nag-misrepresent sila tungkol sa pag-interpret ng jurisdiction. Walang jurisdiction ang ICC sa atin, no? So, a very curious statement, no, na manggagaling pa mismo sa Executive Secretary, no? At saka dating former Supreme Court Justice, Chief Justice pa yata ito. So, makita natin kung ano yung sinabi ni Vice President. Politika ito, puro politika. Puro nakaririmarim na pamumulitika ito. Kahit na masira ang Pilipinas, kahit na gumastos kayo na napakaskandalosong mga ayuda ng ayuda pa kayo dyan na nagkakandamatay na mga kababayan natin, no? Na ibinibigay nyo na ayuda instead of projects para lumakas ang Pilipinas. Puro politika. Puro politika ang ginawa nitong administrasyon na ito. So, that statement of Lucas Bersamin, to me, no, my opinion, it very clearly states lang na pamumulitika na naman ito. Pero hindi naman natatakot si PRRD, no? Alam mo, kaya lang nasasayangan ako sa oras. Nasasayangan ako talaga sa oras kasi nung panahon ni PRRD, mula gumising ka hanggang matulog ka sa gabi, in between, puro talaga paninilbi yung inisip namin. Paano namin gagawin ito? Ito, puro politika. Diba? Paano ang taong bayan? Paano yung pagkain nila? Paano yung typhoons? Yung pangangailangan, nakikita ko ngayon, no? Pagka umulan sa MRT, ang haba-haba ng pila na nakapayong ang taong bayan. Nakakadugo ng puso makita yon. Magsilbi naman kayo, wag naman puro politika, diba? Pero parang wala sa isip nila yun. Parang wala sa mga plano nila gawin yun. Kasi kaya nga natatawa ako sa mga pinagsasabi nila sina Romeo Acop, triggered yan pag sinabi mo yung pag-react nila doon kay Congresswoman Cardema, di ba, na yung you'd have no monopoly for love of country. Parang galit na galit silang ganyan, di ba? Ganon din si Benny Abante. Yung dalawang thunders na yan ang record nila. Puro sila affected at saka sabi pa ni Romeo Acop, yung buhay niya ibinigay niya sa bayan, etc. Totoo 'yun, kasi mayor yan eh. Pero ano din siya, nag-EJK din siya, 'di ba? Yung sa Kuratong Baleleng, 'di ba? Meron din siyang ganon. At saka ngayon nakikipagkuntsabahan sa kilala nila kung sino yan, sila Franz Castro, alam nila CPP, NPA, NDF yan. Bakit kayo nakikipagkuntsabahan dyan? No, tinatraidor ninyo ang Pilipinas. So yung salita na yan, yung love for country, salita lang yan eh. Kahit nga sila Franz Castro, sinasabi yan eh, di ba? So pero iba yung your actions, anong ginawa mo para sa Pilipinas, di ba? Yung pakikipagsanib mo, pakikipagsiping mo sa CPP, NPA, NDF, pagtatraidor yan sa bayan. Ayun. Okay, Jay. Alam nyo, kahit paulit-ulit kung tingnan yung mga nakapaikot nung kay PRRD, isa lang nakikita ko, Amerika. Kasi kung mapag-iisip-isip nyo maigi, lahat sila halos puro sa war on drugs, puro sa, bukod dun sa gusto nilang pabagsakin ng mga Duterte. Hindi kaya nung panahon ni PRRD, hindi kaya hanggang ngayon, yung mga drug lord, mga Amerikano, kasi may narinig ako dun sa sinabi ng isang congressman na nanggagaling daw ang mga droga sa Pilipinas sa mga Chinese. Pero hindi niya nabanggit yung sa Amerika. Kaya nga sabi ko, lahat siguro tong mga anti-Duterte na to ay talagang kontrolado ng mga Amerikano dahil parang pabor na pabor sila sa Amerika eh. At lagi nilang ginagawang display yung mga Chinese, yung mga Chinese daw, China daw nanggagaling ang mga droga na yan. Kaya kasi kung iisipin nyo rin, bakit papapasukin, bakit pabor na pabor silang lahat na papasukin ng ICC dito sa Pilipinas? 'Di ba? Kaya napapaisip ako na hindi kaya lahat ng kumukontrol dito sa mga to
Amerika lang talaga or Amerikano. Kasi matatandaan natin, Dilawan, bata ng mga Amerikano yan. Si Marcos, ganun din. So nagkuntsabahan. May bali-balita pa nga dati na kaya nga nagta-travel pa balik-balik yan si Marcos sa ibang bansa dahil inaasikaso yung mga kayamanan di umano na mga nakaimbak doon para maibalik sa kanila. Kaso ang gusto ata ang kasunduan panagutin mo si Duterte sa 6 na taon na gineta niya kami dahil lahat ng mga businesses namin dyan sa Pilipinas hinarangan niyang presidente na yan. Parang ex-deal, ano? Oo. Yun yung nakikita ko rin dyan Sabi ko, alam nyo, pag pinagdugtong-dugtong nyo, talagang may lalabas sa pinakaulo nitong mga to. Para sa akin, Amerika lang talaga ang nagkokontrol sa mga to. Anyway, yung pala, tanong ko pala. ka muna. Nalimutan pa yung tanong ko. May tatanong sana ako. Hindi kasi, Doc, isa pa to sa nagba-viral ngayon. May mga napanood nga ako na iilan na mga network na mga nagbabalita nito na medyo para sa akin maling-mali talaga yung balita nila. Kasi may kumakalat ngayon sa social media na alam naman natin na hindi ugali ni PRRD yun, yung pag-amba ng suntok. Kasi nga, ikinakalat ngayon ng mga TV, ilang mga media, na si De Lima daw yung inambaan ni PRRD. Kung may napanood kasi akong full video nun, bago mag-away, or pagkatapos mag-away ni nagkasagutan si Trillanes at si PRRD, doon siya umambay. Tapos ngayon, nagulat ako, binalita ng ibang mainstream media at in-interview pa si De Lima na siya daw yung inaambaan ni PRRD. Alam naman natin, alam nyo at kilala natin si PRRD na hindi niya gagawin sa isang babae yun. Alam natin kung gaano magmahal si PRRD ng kababaihan, hindi yan bastos. Ano masasabi niyo doon, Doc Lorraine? Sobra namang fake news yun. Sobrang fake news. Obvious naman na si Trillanes, di ba? Kakasabi lang niya, number one, si Trillanes yung gusto niya sapakin. Di ba naman lahat tayo gusto natin sapakin? Kahit ako gusto ko rin Naintindihan naman natin, di ba? Wala namang sinasabi si Laila De Lima nung time na yon. Ito yung time na dami niya sinabi, yung accounts daw, etc., di ba? Yung kwentong kutsero nitong buang na ito, di ba? So, that's number one. It came right on the PRRD was responding to yung kakasabi lang ni Trillanes. And number two, yung katulad ng sinabi ni Jane, hindi ganun si PRRD. In fact, he's very old-fashioned with women. Very, very old-fashioned. Ayaw niya yung na hindi nakaupo ka, ibibigay niya yung upuan niya, gusto niya ayaw, nagugutom. Kaya nga nung cabinet niya halos lahat lalaki, di ba? Kasi hindi siya marunong mag-utos sa babae. Hirap na Tawag nga niya sa iyo, ma'am, di ba, Doc? Oo. At saka very gentlemanly siya. At saka yung isa sa pinaka nagagalit siya, yung pag ang babae ay sinasaktan. No? So, puro invento lang yon. Nag-iimbento lang ang media pagka ganon. Sobrang invento yun. Hindi yan si PRRD. Iba yung pinag-uusapan nila. Baka yung mga boyfriend nila, asawa nila pinag-uusapan. Doc Lorraine, may isa tayong babasahin dito. Sabi nito ni B-Boy, member ako ni Pastor Abante sa Baptist. Hindi ko gusto ang mga style niya dyan sa Congress. Kaya ayaw niya ang war on drugs. Kasi anak ni Abante, adik yan dati. Kilala namin yan at naasawa niya, taga sa amin. Si Shai. Sabi niya, grabe to Sino to? Ano yan binasa lang natin yan Binasa lang po ito Hindi yan galing sa atin komento lang po ito ng netizen. Komento lang. Na they can... Pwede nilang i-deny yan if they want to, pero binasa lang natin galing yan sa mga netizen natin. At syempre, Doc, sige. Alam mo, kung totoo man yun na meron siyang anak na nalulung sa droga, hindi naman cause for shame yun Hindi naman, from the medical perspective, yung sinasabi ni PRRD, biktima yung mga nalulung sa droga at kailangan silang alagaan. Yun na nga yung pinaglalaban niya, di ba? Na nabibiktima tayong lahat dito ng droga. Kasi pagka meron kang isang miyembro sa pamilya mo na nalulung sa droga,
sirang-sira ang pamilya mo, wasak na wasak kahit na gaano ka-solid yan. Maraming masisira dyan, di ba? Ang pamilya mo talaga masisira. So kung totoo man yung kay Benny Abante na meron siyang anak na gano'n, hindi niya dapat ikahiya yun. No, dapat ibigyan niya ng tulong na nararapat, di ba? Parihab niya, gano'n. Pero nothing to be ashamed of. That it has to be something in our society that we can openly talk about, no? Kasi talagang mag-isip kayo ng isang pamilya na Pilipino na hindi naapektuhan ng droga. Mahirapan kayo sa pamilya ko na lang, Diyos me, ang dami, no? At saka seryoso pa, napepreso pa talaga. So, pero meron din ako mga family members na nung nag-rehab, abay gumanda talaga yung buhay, no? Talagang, so may redemption. Hindi siya cause for shame, pero yung sinabi ni PRRD, it is a worldwide problem. Diba? It's a because the narco trade is very lucrative. Yayaman ka talaga dyan. Kaya lahat ng krimen na pwedeng, daming pinagpapatay dyan, diba? No, mga terrible crimes talaga yan. So, ito yung kung bakit lahat tayo dito dapat magkapit-bisig yung buong mundo. Lalo na in our own country, no? Dapat dito tayo magsisimula. At saka sa pamilya mo, syempre, diba? Kaya nga nakakainis kasi mula nung bumaba si PRRD, personal experience ko, naririnig ko sa mga anak ko, Mommy, there's so much drugs. It's flooding even in our parties. No? So, nawala yun dati, ha? Wala yun dati. So, as a mother, grabe, natatakot ako para sa mga anak ko. So, wala ka dapat ikahiya. Wala ka dapat ikahiya kapag ang anak mo ay nalulung sa droga. Basta look for help. No? Okay. May question ko ba? Ito nga, yung yung isang napansin ko, yung maduktungan ko yung kay Che Guevara dyan, kay Leila de Lima. Dito mo talaga makikita na itong mga politiko na to, they have nothing but love for PRD. Paano ko nasabi? Napansin mo si Leila de Lima kung paano siya parang umawat kay PRD na parang kung pwede lang gusto niya yakapin. Di ba? Tapos nakita mo yung kilig niya, yung galit niya nung sinabi niya na hindi pwedeng hindi niya ako kilala. Napansin niyo nung SONA, pinuntahan niya pa ako. So alam mo yun na lahat yun nasa isip niya pa hanggang ngayon. Ang tagal-tagal na. I think that was what? The first, second SONA. Tagal na nun pero nasa puso at isip pa ni de Lima yun. So kunyari lang yan sila de Lima na galit sila kay PRD. I believe na yung she capitalized on yung galit na yan kay PRD. Kasi alam naman natin na talagang politically motivated lahat ng mga bagay na ito. Kahit nung panahon pa niyan ni Pinoy, alam nila na makakalaban nila itong mga Duterte. Kaya noon pa lang tinatrabaho na si Duterte. Kaya ginamit niyan si de Lima noon pa lang para trabahuhin at yung sirain yung pangalan ng mga Duterte kaya lang nanalo at hindi nila napigilan. Ito si de Lima, kunyari lang yan, pero meron niyang lihim na paghanga at lihim na pagtingin kay PRD. May kita mo yun sa mga actions siya, no, Doc Lorraine? To be fair din naman to PRRD, kung ano man yung galit niya kay Laila, para kiligin naman si Laila. Pero totoo ito, ha? Totoo ito. Si PRRD, di ba, kilala niyo naman siya, hindi siya name-personal. Tsaka all those years na kasama ko siya, tayo nakita naman natin, hindi siya nanggigipit ng kaaway. Yung political kaaway. Katulad na nakikita natin ngayon na kahit ako pipitsuging ewan, pinapatulan ako, di ba? So, ito lahat pinapatulan, pero PRD hindi siya ganyan, no? So, yung kung anumang issue niya kay Senator de Lima, hindi yun personal. Hindi yun personal talaga. At yung respeto niya sa pagkababae, nandyan yan. At yun lang talaga yung galit niya, yung role na plinay ni Senator de Lima sa drug trade, no? Anyway, Doc Lorraine, naniniwala ho ba kayo na yung kalinisan ay batayan niyan ng pagiging isang magandang leader? Kasi si PRRD, marami siyang pinalinis niya yung Manila Bay, maraming lugar na pinalinis talaga niya. At ngayon, dahil sa iniisip ko, no, katulad sa pamamahay natin, pagka malinis ang isang bahay, sigurado ang nakatira dyan ay mga mabubuting tao. Gusto lang niya malinis na puso, malinis na pamumuhay. Ngayon kasi, natanong ko yan sa'yo dahil yung Davao ay nasama na naman sa cleanest city sa buong Asia. At ito ay bunga na naman, sigurado ko, ng magandang pamumuno ni PRRD. Doc Lorraine.
Yeah. Kaya nga malungkot ako na kahit yun ginagawang issue, pinopolitika yung galing ng Davao, di ba? Na lumalabas sa mga statements nila na hindi magaling ang Davao, na parang fake yung survey, di ba, na hindi reliable yung mga surveys na lumalabas na magaling ang Davao, na para bang dinidivide nila ang Pilipinas, no? Ang Davao atin yan, kahit kunyari hindi ka taga Davao, atin yan. Parang ako, feeling ko, kahit anong parte ng Pilipinas, akin yan, parte ako dyan. So, itong klaseng politika, no, na binababoy ang Davao, lahat tayo dapat ma-offend dyan. Kasi, Pilipinas pa din yan, di ba? So, totoo yun, yung leadership ng mga Dutertes transformed Davao. So, bakit mo ipagkakait yan, di ba? Why will you lie about Davao and not think na hindi nasasaktan ang mga taga Davao sa mga kasinungalingan na sinasabi ninyo, di ba? So yun, no? Ang magaling talagang Davao, napakaganda talaga ng Davao, no? Na ewan ko, bakit pati yun pinopolitika, di ba? No? Mariosep. Alam mo ganito, Doc Lorraine, no? Hello? Ako ba nawala? Para sa akin, narinig namin, boss. Wait lang, follow up lang ako ng question kay Doc Lorraine. I mean, statement, anyway. Para sa akin, itong mga nakakahiya, itong mga bumabati ko sa Davao na ayaw aminin na yung Davao ay isa sa pinaka-safest city sa Asia at isa sa pinakamalinis na city sa Asia. Alam nyo, kayong mga bumabatikos or ayaw maniwala, dapat maging proud na lang sana tayo. Dahil katulad ng sabi ni Doc Lorraine kanina, ang Davao ay parte pa rin ng Pilipinas. Tayo ay mga Pilipino. Dapat masaya tayo pagka merong lugar sa Pilipinas na pinupuri ng buong mundo. Dahil pride natin yan, tayo ay mga Pilipino. Now, alam ko naman kung bakit hindi nyo ginagawa yan dahil galit kayo sa mga Duterte. Dahil ang katotohanan dyan, hindi nyo man lang kayang pantayan o higitan man lang ang nagagawa ng mga Duterte, yun ang katotohanan dyan. Sa tingin mo, Doc Lorraine? Ay, oo, no. So, imbes na siraan ninyo ang Davao, no, yung mga politiko ngayon, gayahin ninyo kasi may template naman, di ba? So, parang, hello? Parang may best practices siya, di ba? Am I in? Oh, Yes, Doc. Okay, so para siyang best practices, yun yung regalo ng Davao sa atin. Kaya lang nakikita ko for instance, Tacloban, ganun ba? Ganun ba ang Tacloban? Hindi. Ang Tacloban is one of the poorest yung area na yan. While your congressman is isa sa pinakamayayaman sa Pilipinas. And that should be a cause for shame. No, dapat nakakahiya ang mga leader ay mayayaman habang yung mga constituents niya ay naghihirap. So, ang nakikita ko ngayon, kung bakit siguro nai-insecure sila kasi hindi sila marunong mamuno, hindi sila marunong mag-lead at magsilbi sa mga constituents nila. Kaya tuloy, ang Davao, di ba nakakapunta na kayo sa bahay ni PRRD? Just yung bahay niya, talagang bahay ng isang pangulo na hindi nagnakaw sa Pilipino, bahay ng isang pangulo na tapat sa taong bayan, di ba? Masasabi ba ng mga ibang politiko yon? Hindi. Pag nakita mo yung mga bahay nila, nakakahiya. Kasi ang rangya na halatang nagnakaw sa taong bayan. So, isang pamantayan sa akin na magaling ka na leader ay kapag ka ang bahay mo ay katulad, magkasing tulad kayo ng mga constituents mo or mas mababa yung sa'yo. Kasi pinayaman mo, pinaganda mo yung buhay nila. 'Di ba? Na 'yun ang trabaho mo, hindi yung payamanin yung sarili mo. 'Di ba? At yung pinaganda mo talaga yung buhay nila at yung buhay ng mga anak nila. 'Yun ang pamantayan ko kasi ang ibig sabihin you did your job. Tapat ka at ginawa mo. Yun, no? Alam niyo yung mapatungkol dyan sa kalinisan at pagiging safe dyan sa Davao ay nabanggit din yan ni Brosas na kagad naman sinupalpal ni PRRD. Alam nyo, sa tingin ko kaya siguro todo paninira sila dyan sa Davao. Baka ayaw talagang tularan yan ng iba't ibang mga namumuno sa bansang Pilipinas kasi magastos yan eh. Lalo't sa mga korap, iwas sila dyan na maraming... Tignan nyo sa Tacloban. Ang tagal-tagal na ng Tacloban, sinanguna pa rin yung palengke nila. Kasi nga,
kapag nagkaroon ng mga project, halimbawa, gayahin nila yung Davao, magkaroon dyan ng magagandang pasyalan. So, gastos na naman yun. So, mababawas sa ibubulsa nila yun, di ba? So, katulad niyan, yung Tacloban nga, pag ginaya nila yung sa Davao, malaking pera ang gagastusin dyan. Maraming proyekto. Ang pinakamasakit pa dito, yung na-alarma yung mga politiko na, ay, hindi natin gayahin yung Davao na yan kasi mababawasan yung mga ibubulsa natin. Yun. Mababawasan yung makukurap natin. Kaya siguro, palagi nila sinasabi na ang Davao ay hindi safety, hindi malinis, pero maraming buhay na testigo at isa na ang Banateros, si Doc Lorraine Badoy, na talagang ang Davao ay isa sa dapat tularan ng mga bansa dito sa Pilipinas. May punto ka dyan. Mga bansa, mga bayan. Mga bayan. May punto ka dyan, brother. No? Kasi sa tingin ko dito, sinanay na po tayo noon pa man ng mga politiko na bibigyan lang tayo ng pakonti-konti nilang inisyatibo, katulad ng pagpapagawa ng waiting shed, pagpapagawa ng mga flower base sa kalsada, tuwan-tuwa na tayo doon. Sanay na tayo doon sa mga ganung mga proyekto. Kasi nga, tama yung sinasabi ni Jay, baka pag gumawa tayo ng hindi substandard na proyekto, wala na tayong makukupit. But anyway, gustong-gusto pa natin sana pahabain. Sige po. Pwede ba last? Sige po. Yung tingin ko, Go ahead. Yun yung tingin ko ang regalo ni PRRD sa atin. Binigyan niya tayo ng standards. Binukas niya yung mata natin. Minulat niya tayo sa kakayanan ng gobyerno. Ano ba nangyari under his term of office? Golden age of infrastructure. Kasi hindi nagnakaw si PRRD. So, we kept on going. Pwede pala yun yung modernization ng AFP, pwede pala ito mga ganito, pwede pala yung free education, pwede pala yung ganyan, diba? Kasi nga nasanay tayo katulad ng sinabi mo na napaka-konti nung hinihingi natin. Bigyan lang tayo ng barya-barya, tuwan-tuwa na tayo, diba? Kaya lang naramdaman natin, na-experience na natin yung totoong leadership, diba? So, kaya tayo nasasaktan ngayon, wala ni isang infrastructure project, puro ayuda. Diba? Kaya tayo nasasaktan. So, tingin ko yan ang regalo ni PRRD sa atin. And this is why he is a very dangerous man to politicians na magnanakaw. Yes. Kasi pinakita niya na may pera ang Pilipino, no? At yung pera na yan, kapag ginamit, bubuti ang buhay nating lahat at aandar ang Pilipinas. Paano pag magnanakaw ka, katulad ng sinabi mo, di ba? Gusto mo lang waiting shed, nandiyan pa yung pangalan mo. May letter Q pa or may letter Y, mga Linares, mga kupal na mga Meron pa keywords bridge. yan, di ba? Bridge, diba? may So, pangalan. Yeah. Okay, but Kasi anyway, pera ng taong bayan yan, no? Okay. Sorry.